fan. This video is a message video for my fellow youth in the Philippines. So if you guys accidentally tune into this video guys, not for you. Okay, part 2 to nung message ko sa inyo mga youth ng gospel. Hindi ko man nabanggit si Kim. This first video ko si Kim, si Delpin, si Elsie, si Divine, lahat ng mga hindi ko nabanggit, pasensya na. Kaya gumagawa ko ng pangalawang video. Mga kapatid, I'm always praying for you youth, sa mga leaders, especially sa mga leaders, kay Eliser, kay Kuya Mark. Lagi ko rin pinagtatanong kung kumusta na yung youth natin. Miss na miss ko na nga kayo talaga. But God has a will for me, so baka matagalan bago ako makauwi. Alam ko na gusto niyo na rin akong umuwi, pero ako kung sa akin lang gusto ko nang umuwi, pero kailangan talagang magtiis at gawin yung will ni God. So kahit malungkot dito, kahit wala man akong masyadong makausap, pero alam ko naman na nandiyan pa rin naman si God para gabayan niya ako. So ganun din sa inyo mga kapatid ko. Sabi ko nga, habang mayroon tayong opportunity mag-serve kay God, mag-serve tayo. Bigay natin yung best. Gusto ko rin gawin niyo yung lahat ng makakaya niyo para sa Panginoon. Gusto ko sanang malaman kung sino yung bagong hyper dyan. Miss ko na nga yung pagtan. Pero ginagawa ko pa rin naman dito yung mga ginagawa ko dyan sa Pilipinas, na hyper pa rin naman ako kung mag-praise and worship. Pero hindi talaga ganun ka-hyper pagdating dyan sa ministry natin. So, sa mga bagay na nararanasan nyo sa buhay, alam ko na mahirap, alam ko na minsan tina-question nyo rin si God na, God, bakit ako? Bakit po ganito? Sumasamba ako sa inyo, naglilingkod ako sa inyo, ginagawa ko yung best ko sa ministry. Bakit ganun pa rin ang nangyayari? Alam nyo, sa mga bagay na ganun, kailangan lang talaga natin magtiwala sa Panginoon. Kailangan natin ng extraordinary faith at kailangan natin gumawa pa rin patuloy. Kung sa tingin yung bakit parang ganito, don't question God about it, just mag-pray lang kayo at sabihin niyo sa Panginoon na, Lord, kung ano man po yung ginagawa niyo sa buhay ko, bigyan niyo po ako ng kalakasan upang malampasan ko po ito lahat. Ganun lang. Ako dito sa States, marami akong gustong gawin. Medyo limitado nga lang. Marami pa rin akong iniisip, tulad ni Carla, tulad nyo. Iisip ko kayo na sabi ko, Lord, bakit nyo pa ba ako tinanggal dun sa ministry ko? Halos nandun na po lahat Pero may mga bagay talaga sa buhay natin na dapat tanggalin ng Panginoon upang tayo mag-grow, or dapat niya tayong alisin dun sa comfort zone natin para tayo patuloy pang maging malalim sa Kanya. So mga kapatid ko, sa pananampalataya, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Patuloy nating i-focus ang paningin natin sa ating Diyos Ama. Alam natin na yung reward wala sa mundo, nasa langit yan, eternal yon. So mga kapatid, patuloy tayong gumawa para sa Panginoon. So siguro kung meron man time na uuwi ako, baka by next year na yon, or 2011, I wish na that time na nandun ako sa military at makakapaglib ako. So mga kapatid ko, mahal na mahal ko kayo. I love you, the love the Lord. Kung meron man alitan sa atin, kung ano man yung mga nakikita nating hadlang para tayo magpatuloy sa Panginoon, patuloy natin itong ibigay sa Kanya at patuloy tayong humingi ng wisdom, knowledge, tsaka kalakasan upang malampasan natin ang mga bagay na yun. Yun, hanggang dito na lang ulit. Matutulog na ako, may church pa bukas. So, mahal na mahal ko kayo. So, kapag may kailangan nga kayo,
just, message me, o kaya chat mo ako, chat nyo ako, yun. So, God bless guys, and always keep on praying, okay? Bye!